Kahit na po na nagpapatuloy po ang impeachment ni Vice President Sara Duterte, imbis po bumaba yung kanyang trust and approval rating, mas lalo pa po itong tumataas at minsan pa nga naka-maintain doon sa pinaka-last survey niya. So, lalo na ngayon na ang pinag-uusapan yung kung sino yung ibobotong presidente sa 2028 kung ngayon po magsisimula yung eleksyon, mas lalo po talagang nagningning, mas lalo pong naipakita rito na mas pinaniniwalaan, mas may kumpiyansa po ang mga Pilipino dito kay Vice President Sara Duterte, maliban pa po sa kung sino pang mga planong tumakbo na ipantatapat dito kay Vice President Sara Duterte. At dito makikita nyo na napakalaki po talaga ng agwat po ni VP Sara sa mga napipisil po ng ibang mga tao na pwedeng ipantapat sa kanya. So ito, panoorin po natin itong balitan tungkol saan nga nangunguna pa rin si VP Sara sa pagiging presidente at magugulat kayo kung sino yung pwedeng ipantapat sa kanya sa 2028 o kung ngayon daw ba gagawin yung eleksyon bilang Pangulo. So ito, panoorin po natin. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Nanguna pa rin si VP Sara Duterte sa pinakabagong presidential survey ng Pulse Asia. Sa kabila yan ang kinakaharap niyang impeachment trial. Base po sa survey, 49% ang nagsasabing iboboto nila sa pagkapangulo si VP Sara. Pangalawa pa rin si Naga City Mayor Leni Robredo sa 26%. Sunod si Senator Raffy Tulfo na merong 14%. At sina Public Works Secretary Vince Dizon at Baguio City Mayor Benji Magalong na may tig 1%. At Isipin nyo, no? Sino kaya dyan yung napipisil ni Bongbong Marcos na pwede niyang i-endorse para lumabang kay Vice President Sara Duterte? Kasi kung yan yung ipapakita mong figures, talagang hindi lang magdadalawang isip kahit maglimang beses ka mag-isip. Talagang talagang maglilimang isip ka muna kung talagang tatakbo ka para labanan lang si Vice President Sara Duterte. Kung ganyan kasi ang layo ng survey, sasabihin mo talaga sa sarili mo na magpapagod lang ako at magsasayang lang ako ng oras dahil wala akong kapanapanalo kay VP Sara. At 1% para kay MMDA General Manager Nicolas Torre III. Lumabas din sa survey sina Senator Robin Padilla, Pangulong Bongbong Marcos, Davao City Mayor Baste Duterte, Pasig City Mayor Vico Soto, gayon din sina Senator Ping Lacson, Laguna Governor Sol Aragones, Senators Tito Soto at Risa Ontiveros. Kung one-on-one naman, sina VP Sara at Robredo, nangunguna pa rin ang kasalukuyang bise na may 52% habang may 39% ang dating bise. Isinagawa ng Pulse Asia ang survey mula June 28 hanggang July 3 at 6 na may 2,400 respondents at margin of error na plus-minus 2%. Samantala, ang kaalyado ni VP Sara na si Senator Bongo naman ang nanguna sa Vice Presidential Survey with 27%. Sumunod naman si Senator Padilla na may 21%. Nasa Vice Presidential Survey preference din sina Bam Aquino, Grace. Ayan po, si Senator Bongo at si Senator Robin Padilla, re-electionist po sila sa 2028. So, isa po sa kanya na posible pong tumakbong Vice President. At posible rin po yung isa, tumakbo lang po bilang senador. Pero hindi po tayo naniniwala dyan na isa po sa kanila yung kukunin ni Vice President Sara Duterte bilang Vice Presidente. At malaki yung paniniwala natin na hindi po tatakbo bilang Vice Presidente yung dalawang yan. Unless kung talagang hindi po si VP Sara yung tatakbo, halimbawa po, sabihin natin madisgrasya na ma-impeach si VP Sara, hindi na siya maging ma-disqualified po siya. Siguro yun po yung time siguro na pwedeng sabihin na posible tumakbo bilang Vice Presidente yung dalawa. Pero as of now, sa tinatakbo na impeachment ay mukhang malabo nga ma-disqualify o ma-impeach si VP Sara, malabo rin pong tumakbo bilang Vice President yung dalawa. At may nabanggit na rin si VP Sara na meron na siyang napipisil na tatakbo under sa kanyang liderato na magiging vice niya. So, possible to, babae po yung kukunin niyang Vice President na talagang ilalagay niya
para tutukan po yung flood control project dahil nangako po yung napipisil niyang Vice President na ipakukulong nga niya ang lahat po ng sangkot dito sa flood control. Grace Po, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan at Nicolas Torre III. Pero ang tanong ng marami, makakatakbo pa rin ba si VP Sara sakaling mahatulan siyang guilty sa impeachment trial? Kung ang impeachment rules ang pagbabasehan, hindi hayagang nakasaad na automatically disqualified na tumakbo muli sa eleksyon ang opisyal na na-convict ng impeachment court. Walang direktang sagot tungkol dito ang COMELEC. Ayon kay Chairman George Garcia, karaniwang disqualified sa pagtakbo sa eleksyon ang mga taong criminally convicted at kung ang conviction ay final na o hindi na pwedeng i-apela. Ayon pa kay Garcia, tinatanggap ng COMELEC ang sinumang naghahain ng kandidatura dahil karapatan ang pagtakbo sa isang eleksyon. Matapos Pero wag kayong masyadong kumpiyansa. Etong si George Garcia bata to ni Bongbong Marcos. Yung Duterte Youth nga na nakakuha ng mahigit 3 milyong boto hindi pinaupo sa party list. Ang inupo yung sympathizer ng NPA. Tapos yung tumalo kay Abante, 'di ba? Hindi rin pinayagang makaupo 'yun sa pamamagitan ng COMELEC. So, wag tayong masyadong papakumpiyansa na porket sinabi na ngayon ni George Garcia na walang direktang batas na magpipigil kay VP Sara na makatakbo sa 2028. Wag po tayong masyadong magpapaniwala dahil alam naman natin si Bongbong Marcos magaling mambudol yan. So, iba yung sinasabi niyan, iba yung ginagawa. So, matuto po tayo dyan. matapos ang paghahain ng kandidatura, saka pa lamang tutukuyin kung qualified o hindi ang isang kandidato. Nato po pahayag ni Chairman Garcia. Of course, hindi po kayang pigilan ni COMELEC yung mga gusto mag-file pa rin ng mga kaso disqualification or cancellation of candidacy. Ang ibig sabihin, lahat po ng COC ay tatanggapin namin at hindi para desisyonan kaagad namin habang tinatanggap na ang taong ito ay kwalipikado o hindi kwalipikado. Paano? So yun, malinaw po. Tatanggapin lang yung kanya certificate of candidacy. Pero for sure yan, may magpapile po ng mga petition para pigilan po, para harangin, para questionin yung pagtakbo ni VP Sara kung sakasakaling may impeach siya. So, hindi po talaga titigil yung mga dilawan na yan, yung mga loyalistang tanga, yung mga sympathizer ng NPA. So, talagang lahat ng pwede nilang gagawin nila. Lalo na si Bongbong Marcos. Pipigilan talaga yan na makatakbo si VP Sara at makaupo bilang presidente. Dahil alam nila, may kalalagyan sila kapag umupo na bilang presidente ito si VP Sara. Paano naman kung mag-resign si VP Sara? Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Reggie Tonggol, may dalawang school of thought sa usaping yan. Una, dahil hindi na siya vice-presidente, kapag nag-resign, hindi na siya kailangang mapatalsik pa sa pwesto. Kaya pwede na raw itigil ang paglilitis. Pero may mga legal na eksperto raw na nagsasabing pwede pang ituloy ang paglilitis. Pakinggan natin ang paliwanag ni Attorney Tonggol. Either mag-resign po or may mangyari po sa kanya. Functus officio na daw po yung proceedings na impeachment. May school of thought naman po na nagsasabi na hindi po functus officio dahil meron pa pong pangalawang penalty para dun sa impeachable officer which is yung perpetual disqualification. As to which school of thought po iba na Ang nakakagulat lang na bakit kailangan nilang palutangin yung issue na mag-resign si VP Sara bilang vice-presidente. Alam naman nila yan, kapag nag-resign si VP Sara bilang vice-presidente, ang hahabol naman sa kanya, ombudsman. So, ano yung logic na kailangan niyang mag-resign bilang vice-presidente at hindi na ituloy yung impeachment? Gayong alam naman niya, o alam din naman defense lawyer niya, ng mga defense team niya, na maka-acquit to. Gawa nga ng pagdating nga sa bilangan na lang, di ba? 16 na boto ang kailangan ng mga senador para 16 na boto ang kailangan ni Bongbong Marcos para makonvict ito si Vice President Sara Duterte. Pero sa estado nga ng Senado ngayon, napakalabo po. Malabo pa po sa sabaw ng pusit na makakakuha sila ng 16 na boto. Ang pinakamalinaw lang dyan, 9 na boto para ma-dismiss po yung impeachment ni Vice President Sara Duterte.
Pero syempre, abangan po natin sa mga susunod na araw kung ano po yung pwedeng mangyari dahil nga sa panahon po ngayon, itong si Bongbong Marcos, pagdating po kay BP Sara, lahat kayang gawin, baliin ng batas, gagawin para lang maipakulong itong si BP Sara. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.